Patakan po natin ang Panginoon. Ngayon, kahit natin po ay talaga po sa ating pagbigay sa ating Diyos na buhay. At alam naman po natin na hindi kompleto ang ating pagsamba kung wala po ang pagbibigay. Yan po ay sinasabi na po yan sa aklat po ng Genesis. Ito po ay lagi naman po natin ito napapakinggan. At paulit-ulit na lamang po na sinasabi sa atin ng Panginoon sapagkat ayaw ng Diyos na ito po ay ating makalimutan. Sapagkat ang pagbibigay po isang daan, ang pagbubukas ng mga pagpapala na nakalaan po para sa atin. At kapag hindi po natin nakalimutan, hindi nakalimutan ng Diyos ang pagpapalang bibigay po sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya po lagi po tayong nirumay ng Panginoon ang pagbibigay, amen, ay hindi po natin dapat makalimutan. Sapagkat ang pagbibigay po natin sa Diyos, lahat ng ating ibinigay na kasabong bahagi niya po ay katugunan sa pangailangan po ng bahay panambahan po ng Panginoon. At alam po naman natin na ang Diyos ay napakayaman. Hindi niya kailangan natin mapanalapit. Pero ito ay ginagawa ng Diyos bilang kaparaanan niya kung paano niya ibibigay sa atin ang mga pagpapala. Amen. Kaya po napakahalaga po ng pagbibigay po sa Panginoon. Pati po bukas po sa akin sa aklatang Hari. Ikalawang Hari, Kapitulo 12, versikulo 9 hanggang 12. Ang sabi po, kumuha ng kahon ang paring si Doeda at binuksan niya ang takip at anak nito. Inilagay niya ito sa tabi ng dambana. Sa tabi po ng dambana, ngayon po sa atin nasa gitna. Amen. Para mas malapit, hindi po kayo nahirapan. Amen. Ayun po, dambana sa gawing kanan ng pintuan ng templo ni Yahweh. Doon inilagay ng mga paring nagbabantay sa pinto ang lahat ng salapin ibinibigay ng mga tao. At kapag marami ng laman ang kahon, ibinibigay ito ng pinakapunong pari at ng kalihim ng hari, saka inilagay sa mga supot. Pagkatapos, ibalin ang mga salapin na ipon, ibinibigay naman ito sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinibayan nila sa mga karpintero at sa mga manggagawa, sa mga katero at sa mga tagapagtapyas ng alubi. Dito rin nila kinukuha ang pamili ng mga kahoy, ang mga kahoy ng mga batong inapyas at iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. Amen. Makikita po natin mahalat po na binibigay ng mga Israelita. Niya po ay nakalaan sa lahat ng pangailangan po ng templo ng Diyos. Ano man ang ayusin, lalo pa noong nagsisimula ulit tayo, paggawa sa templo ng Diyos, kailangan po, amen, pagbibigay, amen, talagang bukal sa ating pulo, ay pagmamalasakit po sa gawain po ng Diyos. Amen. At yan po ang ginawa, nagawa po ang mga Israelita noong kaya sila nagbigay, amen, ang talagang bukal sa kanilang mga puso. Amen. At lahat ng nalikom, na ibinigay ng Israelita, lahat po yun ay ilikon, nilagay sa mga lalagyan, ng mga ikapot handog, upang may talaga sa gawain ng Panginoon. Yan ang ilagamit, mga pambili, ano na pangailangan po ng templo ni Yahweh. Ganun din po naman sa ating mga buhay sa panahon ngayon. Amen. Lahat ng ating binigay na kasabong bahagi ng ating mga income, amen. Lahat po yan pinakatalaga para po sa gawain ng Panginoon. Ano man nagsira po ng ating bahay panambahan, doon po kinukuha mga pamilya, pambayan doon sa gumagawa. Amen. Para lahat ng sira ng ating bahay panambahan ay makukunin. Amen. At sino po ang makikinabahan po doon sa ating ibigay? Tayo rin mismo. Amen. Kaya po pinuroti tayo ng Diyos na tayo magbigay ng tama. Nakita po sa ating mga income. At alam natin na hindi po ang Diyos doon na makikinabang, tayo rin naman. Amen. At alam niyo po na kapag tayo nagbigay sa Panginoon, amen, tayo po ay papalain ng Diyos na buhay. Lagi yung sinasabi sa aklat ang Malakay 3:18 Subukin niyo sa mga bagay na ito kung buksan kita ng langit at ibuhos ang isang masaganang pagpapala. Ang pabibigay sa Diyos isang daan pagbukas para may ihulog sa atin ng Diyos ang masaganang pagpapala dahil hindi tayo nahirapan. Amen. Pero kung minsan, babigat po sa ating mga puso,
Right? Pag hindi ko na lang ito ng bigas mo ngayon, ulan eh. Pero alam niyo po, pag ibigay sa Diyos yan, i-multiply ng Diyos. Kung gaano minultiply niya po yung 5 pirasong tinapay sa halos 5,000 katao. Eh, nakakain lahat. At ang ikon na mga lalagad, nakapuno pa sila ng daming 2 kamay. Ganun po, gagawin ng Diyos sa alin po ibibigay sa Kanya. Amen. Kaya po wala pong lugi sa pagbibigay. Sabi po sa versikulo 14, lahat ng malito may ibinabayad nila sa mga magagawa at ibinibili ng mga kasangkapan para sa pagpapayos ng templo. Kaya po, lahat po natin ibigay ay hindi po yan napupunta sa butas na bulsa. Hindi po yung napupunta kay pastor, kay pastoral, ano sa likod po ng Diyos, sa ating mga pastoral, may pagmamalasakit po yan sa iyas. Amen. Kung ba sinasabi na dapat tayo po yung bahagi ang ating mga pastoral. Amen. Sa mga parang ating pinatamasa. Hindi po ginagawa ng pastor dahil ang heart niya para sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi po siya kumukuha yan kahit isa. Kaya talaga lamang sa Kanya yung labit, yung pagpamahal, yung pagpagdama natin sa ating mahal na pastor. Amen. Kung hindi ko kumuha ko siya ng kahit isa dyan. Dahil ang mahal niya ang church, mahal niya ang Diyos. Amen. Kaya lahat ng ibinibigay sa Panginoon, hindi siya kumukulit ko dyan. Lahat yan, pinatalaga sa lahat ng gawain ng templo ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya kung magbigay po tayo, sa provision lang naman si 100, si 1,000, ano lang, 100 lang po. Amen. Hindi ko mabigat yan. Babalik sa atin ng Panginoon, mas sigit pa yan. Amen. Ang nilibigay niya sa atin. Ngayon po, anong sinasabi na ating mahal na pastora? Amen. Sa malikod po ng Diyos, sabi po, lalo na po doon sa Paris si Aaron, ano pang ito pong sabi, sa aklat ng Bilang, Kapitulo 18, versikulo 19. Ang sabi niya, lahat ng tanging handog nila sa akin ay naukol sa inyong sambahayan. Ito'y isang di masisirang kasunduan ko sa iyo at sa iyong mga anak at sa magiging anak pa nila. Sinabi pa ni Yahweh kay Aaron, hindi ka na ibigyan ng bahagi sa lupain ibibigay ko sa kanila. Ako mismo ang iyong pinakabahagi at ang iyong mana. Amen. Yan po ang sinasabi niya doon sa paring si Aaron. Amen. Wala siyang bahagi. No, doon sa pinakamana ng mga lupain. Bago sa pinakamahagi po niya ay ang Diyos mismo. Kaya po niya sa kung tutusin ang binibigyan natin sa Panginoon pero po niya na ang ating mga pastoran. Pero hindi po niya ginawa yun. Inalis niya kaya karapatan para kumuha. Amen. Yan sa ating mga binigay sa Panginoon. Kahit mayroon siyang karapatan po dyan, kung hindi niya po yan, hindi po siya kumuha. Dahil ang puso niya yung pagmamalasakit sa Diyos at sa templo ng Diyos. Amen. Amen. Kaya kung ibigay ko natin sa atin, padama natin sa ating mga pastor ang pagmamahal. Isang pagmamahal na pusang loob, pusang bukal sa ating puso na para magbigay sa kanya ng love. Amen. Pagmamahal. Amen. Dahil po sa ating kalooban. Bilang pasasalamat sa Diyos, pagkagamit sa Kanya na kung hindi siya gamit ang Panginoon, hindi natin nakikilala ang Diyos. At tayo po ay walang kalitasan sa panahon. Amen. Kaya po magiging tayo sa ating mga pastora. Sabi po ng aklat po ng kwento. Amen. Ang nagtanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Ang magtatanim ng marami ay aani ng marami. Mamili na po tayo dyan. Pero kung akong tatanungin, pipili ko yung terminong marami. Dahil marami na kami. Amen? Kaya wala, tinanyakan ko kayo, tayo pagbigay sa Panginoon, at wala kong luki. Hallelujah.
po. Nandiyan po lahat na itas po ating mga kamay sa pagkakit na panalangin po natin ang mga panalangin niyo ibinigay. O hallelujah, God Jesus. Muli po Panginoon na ito ang mga panalangin ito na ibinigay na ating mga kapatid sa pananampalataya sa Diyos. Sila ay sunod ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Sa pagkataniwala sa isla sa iyong mga pangako, ang lahat na kanilang ibinigay ay ibabalik po sa kanilang Panginoon sa isipindig at umakaw pa, Panginoon. Tanging nilin ko sa iyo ang pagpalain mo ang lahat ng bilang kinabubuhay, Panginoon, upang sila ay makapatuloy na mag-alay ng handog para sa iyong Diyos. Isang magbibigay na magtutukas ka po, Panginoon, kahit kita ng langit po, mag-ibuhos at kanilangan sa masaganang pagpapalang Diyos. At inili ko sa iyo, Ama, huwag mong hayaan na salantain ang away ang kanilang Panginoon na trabaho dito sa lahat ng kanilang pinatutunan ng kanilang kinabubuhay, Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo sa kanilang ng Diyos. Patuloy mo po ingatan at siya nangawak ng panalangin ito, O Diyos. Salamat po sa iyo, Ama, sa iyo na napapuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesu Cristo na yung tunanang na aming Panginoon at Panginoon. Sa lahat ng anak ng Diyos pagsalina.